Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-TH mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Okay mga ka-TH, lalo na sa ating dyan sa malayong lugar like Mexico, muchas gracias amigo. Happy treasure amigo dyan sa Mexico. Okay mga kaibigan, mga ka-TH, ay bago ako mag-umpisa, ako'y nagpapasalamat sa mga masugid nating taga-subaybay po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa pagsuporta mga ka-TH. Kaya mga ka-TH, yung mga nagko-comments pala sa aking comment section regarding sa paano maipadala yung mga picture for decoding and analyzing. Pwede nyo po ipadala doon sa aking messenger na naka-profile po doon ng naka-sunglasses po ako doon, Alejandro Sanchez. Messenger ko po. Pwede nyo i-send o ipadala ang picture, yung mga gustong magpapadikod at nagpapa-analyze regarding sa mga markers, sign, and symbols. Okay, thank you so much. Maraming salamat sa pagtitiwala mga ka-TH. At ako'y aking tutugunan po sa abot ng aking makakaya. Ito po ay isang tulong para din sa ating mga ka-TH nating gustong malukit ang mga possibilities na location ng treasure items mga ka-TH. Dito po mga ka-TH, isa na namang isang pinadala pong picture na mula sa ating kaibigan dyan sa Leyte. Ito po ay isa nating ka-TH na gustong malaman at gustong magpadikod at magpa-analyze po. Ito po yung kanyang pinadalang picture. Sana po ay ating matulungan. Mga gustong mag-comments, pwedeng mag-comments po sa aking comment section dyan sa baba. Pwede natin tulungan kung paano po malukit yung items. Okay, mga ka-TH, atin ang umpisa na isa pong punong bamboo, kawayan mga ka-TH, na mayroon siyang butas. Ibig sabihin, bumaba yung lupa mismo sa tagiliran ng bamboo mga ka-TH. Mga ka-TH, sa aking tingin ito mga ka-TH, isang magandang pangitain ito mga ka-TH dahil isang bamboo ay isa yan sa mga ginagamit ng Japanese upang isang gawing marker mga ka-TH. So siguro ito yung mga sa aking sa pantaha, sa aking pag-analisa ay kung bakit ito ay bumaba yung lupa mga ka-TH. Pwede pong sa tagal ng panahon ito'y ang ilalim kasi nito kung halimbawa ay medyo haguka yung medyo sa amin ay haguka yung medyo hindi siksik ang lupa, at pwedeng ito'y may hukay na biglang yung pagkatambak, yung feeling ng lupa ay hindi siksik sa mga panahon na dumaan, ulan, ayan ay nagsisink. At ito'y isang sinyalis na pwedeng isang hukay ito na tinabunan ng hindi siksik na lupa, at sa pagdaan ng panahon ito po'y bumaba mga ka-TH. Anong indikasyon sa mga ka-TH? Pwede po itong maging isang palatandaan na ito'y hinukay
at mayroong linagay na anumang bagay sa tabi mismo ng bamboo itong mga katiits. Napakaswerte itong mga katiits dahil sa aking palagay nito ay isang items o isang tinatagong items o hinukay na tabi mismo sa bamboo mga katiits. Alam nyo naman mga katiits, lingid sa ating kalaman, ang bamboo ay ginagamit yan ng mga Hapones, ng mga Korean na isang marker sa kanilang mga binabarid na items mga katiits. So napakaswerte nitong ating katiits. Pag nagkataon po ang katiits, ang gagawin nyo po, i-check nyo po yung paligid nitong bamboo at yung nag-bend na lupa at medyo bumaba na lupa. Ito'y gamitan nyo po ng scanner or locator or metal detector mga katiits. Posible na mayroon pong laman yung mga katiits, ito yung pagbaba ng lupa. So napakaswerte nyo kasi mismo tabi ng bamboo mga katiits. At yung nakita ko mukhang matagal na yung bamboo dahil yung mga ugat niya lang mga katiits ay medyo may pagkatanda na mga katiits. So yung aking ginuhit dyan mga katiits, i-check nyo mga katiits from 1 meter to 2 meters mula sa distansya ng bamboo. I-check nyo po, pwede nyo pong ano yan, kung mayroon kayong locator na tertiary equipment, i-try nyo po yung area dyan banda sa west area kasi nga itong pinadala mong picture ay halos maglapit lang yung guho ng lupa dyan sa mismo sa puno ng bamboo tree mga katiits. So ito po ay aking sa akin lang analisa. Kung ito'y halimbawa ay isang malaking tunnel sa loob, pwede po itong mga katiits ay isa po itong pwedeng pinagkublihan ng mga Japanese soldier noon. Kasi nga ang punong bamboo mga katiits sa inyong kaalaman ay matibay po yan sa erosion, matibay po yan sa mga guho-guho mga katiits, sa landslide dahil ang puno ng bamboo ay maganda po sa mga intact po yung kanyang puno at hindi basta-basta yan nabubuwal mga katiits. Kaya pinipili ng mga Japanese po yan na pwede sila dyan maghukay at ng ilang lalim, mga palagay lang natin, mga 8 to 10 feet o 8 feet o 8 meters to 10 meters na pwede nilang pagtaguan. So, merong history noon na mayroong Japanese na ang tagal lang nagtago at mismo sa malapit sa bamboo mga katiits yung kanilang tinaguang hukay mga katiits. At i-check nyo din mga katiits kasi duda ako dito mga katiits na baka may ventilasyon na inyong patatagpuan dyan sa malapit mismo sa area nito. I-check nyo po yung paligid mismo ng itong bamboo tree at dyan sa malapit sa hukay. I-check nyo ng mga 1 to 6 meters ang layo sa apat na anggulo dyan sa going north-south, north, din yung sa east niya, banda sa west, din yung sa south. I-check nyo po, ganyang layo, 1 to, baka mayroon kayo makitang ventilation na pwedeng singawan po ng parang pinaka-ventilasyon po ng halimbawa kung mayroon silang hukay at ginawang kublian at tinataguan na habang nung World War II ito habang kasagsagan ng gera po mga katiits. Kasi pwede pong ito'y kanilang pansamantalang taguan o tirahan ng mga Japanese soldier mga katiits. Yan nga sa history na mayroong many years yung nagtago ng Japanese at mismo sa tabi ng
mga puno ng bamboo tree. Kasi nga bamboo tree ay matibay pong puno na yan at hindi basta-basta nag-i-erosion yan, nagla-landslide. So tingnan nyo, baka mula dyan sa puno na yan, 1 to 6 meters, yung apat na anggulo, na baka may ventilasyon yan, baka pwede pong may hukay nga dyan at yan ay posibleng pinagtaguan ng mga Japanese soldier. So, magandang yan kasi baka mayroong mga items dyan na tinago dyan mga katiits. So, napakaswerte pong may-ari ng lupa at itong katiits po natin nagpadala nito dahil possible po na may item yon sa ilalim kung yung mayroon, lalo na pag mayroon kayo napansin na ventilasyon po dyan sa malapit sa puno ng bamboo tree. Dahil sabi ko nga, isa po yan sa singawan. Halimbawa kung naghukay sila bandang west, ang singawan nila bandang east na hindi gaano kalayuan doon sa hukay po nila sa entrance mga katiits. So itong mga katiits, napakagandang pong padala po ng ating katiits. Ito po ay check nyo lang po 1 to 5 meters ang layo. Yun nga, baka mayroon kayo mapapansin dyan na ventilasyon po. So sana harinawa ay may items dyan. I-check nyo maigi katiits yung area. Sana po ay may laman po yung nagsink nito at ma-detect po ng scanner or locator or metal detector. Okay mga katiits, hanggang dito na lamang po. Thank you so much. Salamat po sa iyong tiwala sa akin mga katiits. Maraming salamat po na sa inyong patuloy sa pag-suporta po sa aking YouTube channel. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Okay po, sa mga katiits po natin gusto magpadala, send nyo lang sa aking messenger mga katiits. Okay mga katiits, yung mga palang yung ang mga ginawa kasi ng mga dating Hapon, ang mga Japanese dyan ay yung estilo nila sa paghukay, yung hagdan-hagdan mga katiits at medyo mayroong kalawakan yan, medyo may kalaparan yung kanilang ginagawa. So ayan, sabi ko nga katiits na pwedeng ito'y pinagtaguan at mayroong ventilasyon yan na malapit dyan sa area. So pag ganyan mga katiits, kung mayroong hukay dyan na ito'y medyo may kalaliman, mga 6 to 8 meters mga katiits, at pwedeng silang mag-letter L sa ilalim mga katiits. So ito po mga katiits, good news, napakaganda pong markers na ito mga katiits. Thank you so much for watching. God bless us always katiits.